ang TNT Tropang 5G Big Trade sa Phoenix Fuel Masters na ayaw magpadehado at matindi ang hinihinging kapalit sa TNT Tropang 5G. Kailan at paano yan mangyayari? At sino nga bang hinihingi ng TNT Tropang 5G sa Phoenix Fuel Masters? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Isang malaking player movement na naman ang gagawin ng TNT Tropang 5G sa ongoing All-Filipino Cup Elimination Round. Ito ay bilang paghahanda na rin sa kanilang napipintong pagpasok sa quarterfinals, kung saan hanggang ngayon ay malaki pa rin ang kanilang pag-asa na makuha ang isa sa top 4 spots na merong twice to beat advantage papasok ng quarterfinals ng PBA All-Filipino Cup. At sinasabing preparasyon na rin ito ng TNT Tropang 5G para naman sa paparating na Commissioner's Cup, kung saan hindi na nga nila makakasama si Ronday Hollis Jefferson na nagkaroon ng hindi sinasadyang injury sa nakaraang laban ng Meralco Bolts kontra Macau Black Bear sa EASL, nang ipahiram nga ito ng TNT Tropang 5G sa kanilang sister team na Meralco Bolts. Dahil ang sinasabing magiging kapalit umano ni RHJ para sa Commissioner's Cup ay sasamantalahin ng TNT Tropang 5G na makakuha ng isang malaking import, dahil na rin unlimited height limit ang mga imports pagdating ng Commissioner's Cup. Kaya sa panibagong player movement na gagawin ng TNT Tropang 5G ay nagtatangka sila na kuhanin ang isa sa mga star players mula sa Phoenix Fuel Masters, kung saan nakipag-usap na nga umano ang TNT Tropang 5G management sa pangunguna ni Team Manager Jojo Lastimosa at nagkasundo na sila sa mga terms and condition sa nasabing kontrata. At ang tanging hinaayos na nga lang ngayon ng TNT Tropang 5G management ay ang trade papunta sa Phoenix Fuel Masters para makuha nila ang kanilang tinatarget na star player mula sa Phoenix Fuel Masters. Pero ang malaking problema, matindi ang hinihinging kapalit ng Phoenix Fuel Masters sa TNT Tropang 5G. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin nagagawa o hindi pa rin nagkakasundo ang magkabilang panig pagdating sa trade proposal ng TNT Tropang 5G. Ayon sa trade proposal ng TNT Tropang 5G para makuha ang isa sa mga star players ng Phoenix Fuel Masters, ay kanilang ipapadala ang kanilang big man na si Poy Eram. Ito sana ang magiging sagot sa kakulangan ng Phoenix Fuel Masters sa isang legitimate big man na ayon mismo kay Coach Willie Wilson ay siyang pangunahing pangangailangan ngayon ng kanyang koponan, dahil halos kumpleto na sila sa lahat ng posisyon. Tanging isang dominating big man na lang ang kinakailangan nila para makumpleto ang kanilang starting 5 at maging isang playoff contending muli sa PBA. Di lamang stability pagdating sa paint area at sa kanyang depensa ang madadala nitong si Poy Eram kung mapupunta nga siya sa Phoenix Fuel Masters sakaling tanggapin ito ng nasabing koponan, kundi pati na rin yung kanyang playoffs at championship experience na nakuha niya sa kanyang maraming titles na nakuha sa TNT Tropang 5G mula nang matrade siya rito buhat sa NLEX Road Warriors. At sinasabi nga na kaya itong si Poy Eram ang ipapadala ng TNT Tropang 5G sa Phoenix Fuel Masters para makuha ang isa sa mga star players nila doon ay dahil meron na ngang Brandon Ganuelas roster ang TNT Tropang 5G na siya pa ngayon tumatayong starting center ng TNT Tropang 5G na kanyang nakuha na pwesto noon ni Poy Eram. Kapansin-pansin na magmula nang makabalik si Brandon Ganuelas roster mula sa kanyang ACL injury at unti-unti nga itong nakarecover at nakabalik sa kanyang 100% playing form, ay unti-unti na rin bumaba ang mga minutong na ibibigay ni Coach Chot Reyes dito kay Poy Eram, hanggang sa pati ang pagiging sentro sa starting 5 ay nakuha na rin ni BGR dito kay Poy Eram. At lalo pa ngang nawala sa rotation itong si Poy Eram nang magkaroon ito ng ACL injury noong nakaraang PBA Finals kontra San Miguel Birbe noong 49 season All-Filipino Cup. At kapansin-pansin din na mabilis itong nakabalik ngayong All-Filipino Cup sa loob lamang ng wala pang 4 na buwan mula sa ACL injury. At pagbalik niya, sinasabing minutes restriction lamang itong si Poy Eram, pero ayon sa ating mga source mula sa TNT Tropang 5G camp, kaya umano maagang pinabalik at minadali ang kanyang recovery ay dahil ite-trade nga itong si Poy Eram papunta sa ibang koponan, at nataon naman na inaalok nga ito ngayon sa Phoenix Fuel Masters na nangangailangan ng isang primary center kagaya nitong si Poy Eram. Pero ang problema, pumalag dito ang Phoenix Fuel Masters
dahil bukod sa kagagaling lamang umano nitong si Poy Eram mula sa kanyang ACL injury ay hindi pa nga ito nakaka-recover ng husto at wala pa sa 100% playing form at siguradong maapektuhan daw ang kanyang paglalaro sa Phoenix Fuel Masters kung tatanggapin nila ang one-on-one trade na to. At ang isa pang dahilan na sinasabi ni Coach Willie Wilson ay hindi raw patas ang nasabing one-on-one trade dahil isang superstar nila o star player mula sa Phoenix Fuel Masters ang pakakawalan nila, samantalang ang magiging kapalit ay kagagaling lamang mula sa ACL injury at hindi naman star player mula sa TNT Tropang 5G. Kaya agad-agad itong tinurn down ni Coach Willie Wilson mismo at nagbigay pa sila ng panibagong option sa TNT Tropang 5G dahil gusto na rin naman nilang pakawalan ang kanilang isa sa mga star players para makakuha ng isang legitimate big man. Yun nga lang, hindi daw si Poy Eram ngayon ang kanilang hinahanap na nagre-recover pa nga mula sa kanyang ACL injury. Siguro nga daw kung nasa 100% top playing form na nga ito o hindi ito nanggaling sa ACL injury ay baka tinanggap na nila ang one-on-one trade na magdadala sana dito kay Poy Eram sa Phoenix Fuel Masters kapalit ng isa sa mga star players nila papunta sa TNT Tropang 5G. At dahil hindi nga tinanggap ng Phoenix Fuel Masters ang inaalok na trade ng TNT Tropang 5G kung saan si Poy Eram sana ang mapupunta sa Phoenix Fuel Masters kapalit ng isa sa mga star players nila, ay dating gawi, nagbigay na naman ng panibagong option ng Phoenix Fuel Masters sa ngayon sa TNT Tropang 5G kung saan imbes na si Poy Eram ang hinihingi naman nila ngayon para maibigay ang isa sa mga star players nila ay ang starting center mismo ngayon ng TNT Tropang 5G na si Brandon Ganuelas Roser. Ito umano ang one-on-one trade na hinihingi ng Phoenix Fuel Masters bilang sagot sa ino-offer naman ng TNT Tropang 5G na si Poy Eram kapalit ng isa sa mga star players nila. Ito umano yung magiging patas na trade para abot kamay nilang ibigay ang isa sa kanilang mga star players dahil si BGR daw ang sasagot sa pangangailangan ng Phoenix Fuel Masters sa kakulangan nila ng isang dominating center. Bukod sa magandang tinatakbo ng karir ngayon nitong si BGR sa TNT Tropang 5G ay nasa top playing form umano ito, kaya nararapat at patas lang daw ito sa ibibigay nilang isa sa mga star players nila na nasa top playing form din at masasabing kondisyon na kondisyon nga ngayon. At ayon nga mismo kay Coach Willie Wilson, matagal niya nang tinatarget itong si BGR mula sa TNT Tropang 5G dahil minsan niya nang nahawakan ito nung naandun pa ito sa Limitless App na siyang affiliate team ng Phoenix Fuel Masters noon sa PBA 3x3. At ayon nga mismo kay Coach Willie Wilson, alam niya kung paano i-handle at i-utilize itong si BGR dahil siyang nagsilbing coach ng 3x3 team ng Phoenix Fuel Masters noon bago pa man magpa-draft itong si BGR sa PBA. Maaaring sa ngayon ay hindi pa certified superstar sa PBA itong si BGR, pero kung mapupunta raw ito sa kanilang kupunan ay baka ganun na raw ang maging status nito at magiging magandang kombinasyon nito sa isa pa nilang big man na si Kai Balungay na magiging stretch 4 na imbis na kanilang starting center. Ang kanilang twin tower combination na Balungay BGR ang masasabing ipapantapat nila sa mga twin tower combinations ng Converge Fiber Xers na mayroong twin towers na Balti at Arana, at ganun din sa San Miguel Birme na merong Junmar Fajardo at Muwala Tautua. Ito umanong si BGR ang kukumpleto ng kanilang starting 5, magbibigay sa kanila ng malaking pag-asa na maging isang playoff contending muli sa PBA. At ayon nga mismo kay Coach Willie Wilson, patas na patas kung si BGR ang ibibigay ng TNT Tropang 5G kapalit ng kanilang ibibigay naman na isa sa mga star players nila na established na at napakalawak na ng experience di lamang sa PBA kundi sa paglalaro internationally. Pero nang ibigay naman ang offer na ito sa TNT Tropang 5G para maibigay ng Phoenix Fuel Masters ang kanilang isa sa mga star players ay hindi naman daw pumayag mismo si Coach Chot Reyes at si team manager Jojo Lastimosa dahil hindi raw kasama sa kanilang mga pwedeng i-trade itong si BGR o masasabing untouchable ito sa TNT Tropang 5G. Sa ngayon, kahit gustong-gusto nilang makakuha yung star player mula sa Phoenix Fuel Masters dahil nagkasundo na nga sila sa mga terms and condition ng contract na ibibigay nila dito, ay naghahanap ngayon ng ibang option ng TNT Tropang 5G sa mga players nila na po pwedeng ibigay sa Phoenix Fuel Masters. At kabilang nga doon si Poy Eram at sinabi nga na dadagdagan pa yon ng isa sa mga bench players nila, samantalang ang kanilang mga future draft picks naman
ay napakalayo na, kaya baka hindi na ito tanggapin ng Phoenix Fuel Masters. Sa ngayon kasi, ubos na ang first hanggang second round pick ng TNT Tropang 5G mula 51st season hanggang 53rd season. Kaya kung ialok naman nila ang kanilang 54th season first o kaya second round pick kasama ni Poy Eram, ay baka hindi na nga ito tanggapin ng Phoenix Fuel Masters dahil napakatagal pa nun pwedeng mangyari. At sinasabi nga na napakalayo pa sa katotohanan. Nagbigay na umano ng listahan ng mga players mula sa TNT Tropang 5G papunta sa Phoenix Fuel Masters na pwedeng isama kay Poy Eram para maging 2-on-1 trade kapalit ng isa sa mga star players ng Phoenix Fuel Masters. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin umanong tugon ang pamunuan ng Phoenix Fuel Masters tungkol sa bagong alok ng TNT Tropang 5G sa Phoenix Fuel Masters. Pero umaasa sila na bago ang trade deadline ay makakuha na sila ng malinaw na sagot at maiayos na ang mga trade papers para makuha na ng TNT Tropang 5G ang hinihingi nilang isa sa mga star player mula sa Phoenix Fuel Masters kapalit ni Poy Eram at isa sa mga player ng TNT Tropang 5G na nasa kanilang listahan na pwedeng i-trade. Pero itong si BGR daw mismo ay hindi nila ite-trade kahit anong mangyari dahil bukod sa ito ang kanilang starting center ay kabilang umano ito sa kanilang agenda na isa sa mga magiging future stars ng TNT Tropang 5G sa PBA. At ang sinasabi naman na tinatarget ng TNT Tropang 5G na makuha mula sa Phoenix Fuel Masters kung saan si Poy Eram nga ang kanilang naunang inalok na kinounter naman ng Phoenix Fuel Masters kung saan si BGR na ang hinihinging kapalit. Pero tinanggihan naman ng TNT Tropang 5G at ngayon nga ay nagbibigay ng option ngayon sa Phoenix Fuel Masters na si Poy Eram at isa sa mga players na nasa trading block ng TNT Tropang 5G ay ang hinihingi nga nilang magiging kapalit. At sinasabing nagkasundo na sa terms and condition ng kontratang ibibigay dito ay walang iba kundi si Matthew Wright na kasalukuyan nga yung restricted free agent na ibig sabihin ang rights niya ay nasa Phoenix Fuel Masters pa rin pero wala itong ongoing contract sa nasabing kupunan. Kaya malaya itong nakikipag-usap sa iba't ibang teams ngayon sa PBA at ang TNT Tropang 5G ang isang asang kumakausap dito kay Matthew Wright na sinasabing nagkaroon na nga ng terms and condition approval ang magkabilang panig. Kumbaga, plansyado na ang usapan sa pagitan ng TNT Tropang 5G management sa pangunguna ni Team Manager Jojo Lastimosa at Head Coach Chot Reyes at ang kampo nitong si Matthew Wright. At ang tangi na nga lang daw nilang pinoproblema ngayon ay yung trade na magdadala dito sa TNT Tropang 5G mula sa Phoenix Fuel Masters. Kaya ngayon, yan na nga ang inaasikaso ngayon ng TNT Tropang 5G kung anong trade ang ibibigay nila sa Phoenix Fuel Masters dahil ang hinihingin nga ng Phoenix Fuel Masters ay si BGR na ayaw naman ibigay ng TNT Tropang 5G. At ang sinasabi nga maibibigay na lamang nila ay si Poy Eram o kaya isang 2-on-1 trade kung saan si Poy Eram ay nandun pa rin kasama ang isa pa sa mga players ng TNT Tropang 5G na pwede nilang ilagay sa trading block. Pero hindi nga umano nila ibibigay si BGR kapalit nitong si Matthew Wright dahil isa umano si BGR sa mga magiging cornerstone ng TNT Tropang 5G sa future ng kanilang koponan. Bago pa man pumunta sa Japan B-League noong 2022 itong si Matthew Wright nang mag-expire ang kanyang kontrata noon sa Phoenix Fuel Masters ay isa na ang TNT Tropang 5G sa gustong mag-acquire dito kay Matthew Wright via trade mula sa Phoenix Fuel Masters. Pero hindi nagkasundong magkabilang panig. Na nung mga panahon na yon ay gusto na rin ni Matthew Wright na makali sa Phoenix Fuel Masters dahil mababa nga ang ino-offer ng kanyang mother team sa kanya kumpara naman sa mga ino-offer ng ibang teams kasama na ang TNT Tropang 5G na masasabing above the maximum contract ngayon sa PBA na 420,000 a month. At ngayon nga na restricted free agent na itong si Matthew Wright pero ang kanyang PBA playing rights ay nasa Phoenix Fuel Masters pa rin ay nakikipag-negotiate na nga ito sa iba't ibang teams ngayon sa PBA sa kanyang napipintong pagbabalik sa liga. Nauna munang kinausap nitong si Matthew Wright ang kanyang mother team na Phoenix Fuel Masters pero sinasabing hindi sila nagkasundo sa mga terms and condition pagdating sa kontrata na hinihingi nitong si Matthew Wright. Kaya ngayon nga umano ay nasa trading block na nga ito ng Phoenix Fuel Masters para makakuha naman sila ng tinatarget nilang big man, partikular na sa center position na makakatambal umano ni Kai Balungay.
Ilang teams na ang nag-i-inquire sa Phoenix Fuel Masters, kabilang na ang 3 teams mula sa SMC na Barangay Ginebra San Miguel, Magnolia Chicken Templados Hotshots at ang San Miguel Beermen. Ganon din ang independent team na dark horse ngayon sa PBA na Converge Fiber Xers, at sa panig naman ng MVP Group ay ang Meralco Bolts and Lex Road Warriors at ito nga ang TNT Tropang 5G. Pero itong TNT Tropang 5G ang sinasabing porsigido na kuhanin itong si Matthew Wright, kaya handa nga umano silang pakawalan itong si Poy Eram, kasama pa ang isa sa mga player nila na po pwedeng ilagay nila sa trading block para makuha lamang ang PBA playing rights nitong si Matthew Wright mula sa Phoenix Fuel Masters. Bagay na bagay itong si Matthew Wright sa TNT Tropang 5G dahil kailangan ng kanilang kupunan ng isang 3-point shooter na kagaya nitong si Matthew Wright na isa sa mga main weapon ng dribble drive offense ni Coach Chot Reyes sa TNT Tropang 5G. At familiarity na rin ito dahil minsan ang hinawakan ni Coach Chot Reyes itong si Matthew Wright sa Gilas, Pilipinas nung si Coach Chot Reyes pa ang head coach ng ating pambansang kupunan. At sinasabing bilang paghahanda na rin ito sa Commissioner's Cup dahil kukuha nga umano ang TNT Tropang 5G ng isang malaking import na maglalaro bilang sentro sa kanilang kupunan. Kaya luluwag umano ang kanilang wing position at kakailanganin nga nila itong si Matthew Wright para sa nasabing posisyon na dapat sana ay para sa kanilang resident import na si RHJ na meron ngang injury ngayon at hindi talaga makakapaglaro para sa Commissioner's Cup at Governor's Cup para sa TNT Tropang 5G. Kaya masasabing fit at right na right itong si Matthew Wright para sa TNT Tropang 5G. Anong opinion mo dito sa ino-offer ng TNT Tropang 5G sa Phoenix Fuel Masters, kung saan si Poy Eram nga ang kanilang primary na inaalok at posibleng samahan pa ng isa sa mga players na po pwedeng i-trade ng TNT Tropang 5G para makuha ang PBA playing rights nitong si Matthew Wright mula sa Phoenix Fuel Masters? Tanggapin na kaya ng Phoenix Fuel Masters ang panibagong 2-on-1 trade na inaalok ng TNT Tropang 5G? Nasasagot sa kakulangan nila ng primary center na kagaya nitong si Poy Eram at posibleng madagdagan pa sila ng isa sa mga players mula sa TNT Tropang 5G. O patuloy na magmamatigas ang Phoenix Fuel Masters lalo na si Coach Willie Wilson na ito ngang si BGR ang kanilang gustong magiging kapalit ni Matthew Wright sakali ngang ipapadali nila ito sa TNT Tropang 5G na masasabing patas na trade umano dahil si BGR nga ngayon ay magandang tinatakbo sa TNT Tropang 5G at 100% physically fit kumpara kay Poy Eram na kagagaling lamang mula sa ACL injury at wala pa sa 100% ng kanyang recovery. Kakagatin na kaya ito ng TNT Tropang 5G para tuluyan na nilang makuha itong si Matthew Wright na kung saan nga ay nagkasundo na sila sa mga terms and condition ng kontratang inihain nila rito at tanging trade proposal na lamang ang problema ngayon ng TNT Tropang 5G para makuha ito mula kay Coach Willie Wilson at sa Phoenix Fuel Masters. Sino kayang magiging kapalit nitong si Matthew Wright mula sa TNT Tropang 5G? Si Poy Eram kaya at isa sa mga players mula sa TNT Tropang 5G na magiging 2-on-1 trade kapalit si Matthew Wright, o si BGR na tinatarget ni Coach Willie Wilson at sinabi ngang patas at right na trade para kay Matthew Wright? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.